Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, for better or for worse, madalas nating naririnig yan kapag may mga ikinakasal. Pero aminin natin na isa yan sa pinakamahirap na gawin sa buhay may asawa, na manatili sa piling ng isa't isa hanggang sa pinakamahirap na parte ng pagmamahalan. Brigada Love Lines, tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Merwin. 40 years old mula sa Lucena City. Wala akong trabaho pero meron akong simpleng talyer, Brigada Love Lines. Public school teacher naman ang asawa kong si Wendy. 23 years na kaming kasal at iisa lang ang naging anak namin, si Jane. Brigada Love Lines, kami ng asawa ko ang nagpapatunay na hindi madali ang magkaroon ng isang matagal na pagsasama. Marami na kaming pinagdaanan sa buhay. Maraming beses na kaming nag-away at nagsigawan. Pero ni minsan, hindi namin naisip ang maghiwalay. Ay, sa wakas, nakauwi rin. Teka, ano yun? Bakit parang may nagdadabog sa kusina? Wendy, ikaw ba yan? Ito na nga lang gagawin, di pa magawa. Wala talagang pakinabang. Bakit ka ba nagdadabog? Ano ba sa tingin mo? Ano naman bang ginawa ko? Ayan, tingnan mo. Ano to? Ano pa? Di bill ng kuryente. Naku, nga pala nakalimutan. Sorry. O sige, bukas ko na ng bayaran bago ako pumunta sa talyer. Wag na. Binayaran ko na kanina. Buti na lang at may dalawa akong mata at nabasa kong due date na. Ikaw, nasan ba ang mga mata mo at hindi mo nakita? Nakalimutan ko nga. Paratay ka namang ganyang dahilan mo eh. Nakakalimutan. Buti pala, hindi mo nakalimutan magsuot ng brief, no? Simpleng bagay na lang yan, Merwin. Alam mo naman kung gano'ng kabis sa talyer, di ba? At saka, ngayon naman ako nakalimot ah. Kung makasermon ka, akala mo man laki ng kasalanan ko. Parang, paano hindi kita sisermonan? Yung pinakamahalaga pa ang nakalimutan mo. Palibhasa kasi, yung talyer lang ang mahalaga sa'yo. Wala kang pakialam dito sa bahay. Halos ako na nga lang ang kumikilos dito eh. Ano ba ako? Katulong mo? Aba Merwin, asawa mo ako. Baka nakakalimutan mo. Pwede ba, Wendy? Yang bibig mo wala lang tigil na naman na. Napakasakit sa tenga. Tumigil ka muna sa pagsasalita kasi nakakabulaw ka na sa mga kapitbahay. Ano naman ngayon? Dapat lang yan para malaman nila kung gaano ka kawalang kwentang asawa. Ang sabi mo? Ako? Walang kwentang asawa? Teka lang naman. Baka nakakalimutan mo na lahat ang ginagawa ko ay para sa'yo. Ano? Nandala sa lintik na papel na yan? Sasabihin mo wala akong kwenta? Yun na nga eh. Isang simpleng bagay lang hindi mo magawa. Alis na muna ako. Ayoko na mo nang marinig yung boss mo, nakakarindi. Ayan, dyan ka magaling. Mag-walk out para takasan ng mga mali mo. Sige, hindi kita pipigilan. Yan naman ang lagi mong ginagawa eh. Sa halip na makipag-usap sa akin, aalis. Bahala ka. Paano kita kakausapin kung ganyan kabilis ang bibig mo? Kaya alis na lang muna ako kasi sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Pwes, ako rin. Masakit na rin ang ulo ko sa'yo.
Anong ginagawa mo rito sa talyer? Wala, nagpapahangin lang. Ayoko kasi ng hangin sa bahay. Bakit? Nag-away na naman kayo ni Wendy, no? Tungkol saan naman ngayon? Nako, bill ng kuryente. Ano? Dahil lang sa bill ng kuryente? Nag-away na naman kayo? Oo, mali ko naman kasi. Nakalimutan kong bayaran. Pero, yung sermon niya sa akin, halos mabingin na yung tenga ko. Nasabihan pa ka walang kwentang asawa. Parang hindi ka na nasanay. Parati ka naman yung sinasabihan na walang kwenta, di ba? Oo nga, araw-araw nga eh. Wala siya ibang bukang bibig kundi ganun na lang. Parang wala na akong nagawang tama. Hayaan mo na. Ganun naman talaga. Si Wendy, di ba? Sa tagal nyo na rin nagsasama, sigurado ako na sanay ka na rin. Oo, sanay na nga ako pero nasasaktan na naman ako pare. Sa totoo lang, parang ayoko na eh. Paanong ayaw mo na? Alam ko naman na parehas na kami pagod na pagod sa relasyon namin. Pakiramdam ko, ako na lang hinihintay niyang tumapos sa relasyon namin eh. Siguro nga, huwag siyang mag-alala kasi malapit ko nang gawin yun. Hay nako, iba ka naman pwede nyo pang pag-usapan yan. Sana nga pwede pa. Kaso, pagod na ako eh. Pagod na ako sa ugali niya. Brigada Love Lines, matapang naman talagang babae ang pinakasalan ko. Sa totoo lang, ang katangiang iyon ang nagustuhan ko kay Wendy, kaya ko siya minahal at nagustuhan. Pero kasi yung tapang na mayroon siya ngayon, sobra na, Brigada Love Lines. Masasakit na yung mga binibitawan niyang salita sa akin na para bang kung sino lang ako, samantalang asawa niya ako. Kung tatanungin niyo ako kung mahal ko pa ba si Wendy, sa totoo lang po, hindi ko alam, Brigada Love Lines. At ang gusto ko lang noon ay ang makipaghiwalay na sa kanya. Ano? Akala ko ba gusto mo akong makausap? Tungkol saan ba? Maghiwalay na tayo, Wendy. Anong sabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Seryoso ka ba? Oo. Gusto ko maghiwalay na tayo kasi mukhang wala na namang patutunguhan tong relasyon na to eh. Sa tingin mo, yan na ba talagang last option natin? Oo. Ayaw mo bang subukan muna nating ayusin? Ikaw, gusto mo pa bang maayos to? Oo naman. 23 years, Merwin. 23 years na tayo mag-asawa. Hindi ganong kadaling bitawan ng lahat. Sana naisip mo yun bago mo sinabi sa akin na gusto mo nang makipaghiwalay. Hindi ka pa papagod? Kasi ako, sobrang pagod na ako sa ganitong buhay. Ayoko na ng araw-araw na pag-aaway. Pasensya na kung ako yung unang sumuko. Hindi naman tayo pwedeng bumitaw ng gano'n na lang. May mga pangako tayong ibinitawan. Pero kung sa bandang huli, hindi talaga natin ito maayos, edi sige, saka tayo maghiwalay. Kung yun talagang gusto mo. Okay. Pero, mas mabuti siguro na huwag mo natin sabihin kay Jane ang bagay na to. Ayokong mag-alala siya sa atin. Naging maayos po ang usapan namin noon ni Wendy na kung hindi na talaga kami magkakasundo pa sa maraming bagay, ay maghihiwalay na talaga kami. Kumbaga, mutual decision. Ang problema lang namin noon ay kung paano sasabihin sa aming anak. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, unti-unti ko nang inilalayo ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa nagdesisyon nga kami na maghiwalay na ng tuluyan. Ang sister, Brigada Love Lines, ako ang aalis sa bahay. Pero bago mangyari yon, kailangan muna naming sabihin sa anak namin na hiwalay na kami. Tumagal pa ng ilang buwan ang pananatili ko sa bahay namin. Oo, hiwalay kami pero nagkikita pa rin kaming dalawa ni Wendy araw-araw sa bahay. Pinili ko na noon na sa sala na matulog. Hindi na kami nagtatabi sa kama. Wala na rin masyadong pakialamanan. Wala na ring away at wala na ring bangayan. Desidido naman po talaga ako noon na makipaghiwalay kay Wendy. Hanggang isang araw, Wendy, kailan ba natin sasabihin kay Jane na
aalis na ako dito sa bahay. Hindi ko rin alam. Problemado pa yung bata sa academics niya. Ayoko namang dagdagan pa ang problema kasi pihadong masasaktan yun kapag nalaman niya na hiwalay na tayo. Teka, sigurado ka na ba talaga na aalis ka dito sa bahay natin? Oo. Total, may iba na rin naman nagmamay-ari dyan sa puso mo eh. May kapalit na ako kaagad. Anong ibig mong sabihin? Nagsabi sa akin si paring Eric, dahil hiwalay na naman tayo, kung pwede raw na pormahan ka niya. Nabagit niya rin sa akin na nasabi niya na yun sa'yo. Grabe, Wendy. Ang bilis mo naman ako pagpalit. Hindi ko pa pinapayagan si Eric at wala akong panahon sa ganyan ha. Pero, mabalik ako sa tinatanong ko. Gusto mo ba sabihin natin kay Jane na sa susunod na linggo na ang totoo? Na ano, hiwalay na tayo. Ikaw ang bahala. Sige, inaayos ko na rin kasi yung lilipatan kong bahay para maihanda ko na ng sarili ko. Teka nga, Merwin. Magkalinawan nga tayo. Bakit mo ba ginawa yun? Bakit mo binugbog sa Eric? Pwede namang ako nang kausapin mo, di ba? Nakakahiya. Doon ka pa talaga nag-iskandalo. Bakit hindi? Nung ulit tayo nag-usap, sinabi mo sa akin na wala kang panahon sa ganyan. Na wala kang panahon kay Eric. Tapos, malaman-laman ko, pinopormahan ka na nga. Pero wala ka pa rin karapatang bugbugin siya. Buti nga hindi lumaban sa yung isa eh. Wendy, may karapatan pa rin ako. Kasi asawa pa rin kita. Asawa? Eh di ba? Ikaw to nagsabi na hiwalay na tayo? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo 3 buwan na. Nagkataon lang na magkasama pa rin tayo dito sa bahay. Pero kung tutuusin, hindi ka na dapat nakikialam sa buhay ko. Alam mo, hindi naman ito mangyayari kung hindi ka pumayag na pormahan ka niya eh. Gawain ba ng babaeng may asawa yan? Sandali lang ha. Hindi kita magets. Bakit bang lumalabas ngayon asawa mo ulit ako at mukha ako ang nagloloko sa'yo? Excuse me, Merwin. Hiwalay na sabi tayo, di ba? Sa bibig mo na yan nanggaling. Ano ba bang problema mo? Dapat nga mas masaya ka eh. Kasi mas may dahilan na tayo para maghiwalay ng tuluyan. Sana naman, Wendy. Iniisip mo muna sasabihin ng ibang tao. Wala akong ginagawang masama. Kasi kahit mga kapitbahay natin, alam naman nila na ang natotoo na hiwalay na tayo. Teka nga. Ano ba talagang ikinagagalit mo? Huwag nating ituloy ang paghihiwalay. Ayoko nang matuloy. Ayoko nang ituloy kasi hindi ko pa kaya mawala ka. Hindi ko pa talaga kaya mawala ka. At mahal pa rin kita, Wendy. Sa kabila ng nangyari sa atin, sa kabila ng away natin, mahal pa rin kita. Hindi ko rin talaga alam sa sarili ko kung ano nga ba talaga ang totoo kong nararamdaman at kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Pero nung sinabi ko kay Wendy na mahal ko pa rin siya, totoo po ang lahat ng iyon. Siguro nga ganun talaga. Saka mo lang lubusang mapapagtanto na mahal mo talaga ang isang tao kapag wala na siya o kaya ay kapag nakatuon na ang sarili nila sa iba. Sa madaling salita, Brigada Love Lines, hindi ko kayang makita si Wendy sa piling ng ibang lalaki. Hindi ko kayang makita siya na mapupunta na lang sa iba. Oh, anong sabi ni Jane? Nakausap mo na ba siya tungkol sa paghiwalay natin? Kahit ano raw maging desisyon natin, iintindihin niya. Ngayong alam na ni Jane, kailan mo balak umalis dito sa bahay? Tuloy pa ba ang plano mong iyon? Maaari ko bang malaman kung saan ka pupunta? Nagrenta akong apartment. Pero Merwin, bago tayo maghiwalay, may gusto lang akong linawin. Gusto ko lang sabihin na wala akong balak i-entertain si Eric. Hinayaan ko lang siya nakausapin ako pero wala. Kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ko yun kayang gawin sa'yo. At hindi ko rin itong kayang gawin sa'yo. Ang alin? Naiwanan ka at tapusin ang lahat.
Anong ibig mong sabihin? Hindi na tayo maghihiwalay? Hindi na, Wendy. Ayoko na. Bakit? Kagaya nga ng sabi ko nung nakaraan, hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kayang makita ka nang may kasama kang iba. Nasanay na ako na nandiyan ka palagi, Wendy. Akala ko ba toxic ako? Akala ko ba pagod ka na sa akin? Oo, pagod na ako pero napagtanto ko na mas mapapagod ako kung mawawala ka sa buhay ko. Na lahat ng pinagdadaanan natin, pagsubok lang tong lahat. For better or for worse nga, di ba? Mahal na mahal kita, Wendy. Still remember when your kiss was so brand new. Every memory repeats. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. And after all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be forever you and me. After all, Brigada Love Lines, for better or for worse. Yan ay yata ang pinakamahirap na pangako ng isang mag-asawa. Pero sa totoo lang, wala din naman talagang nagsabi na madali ang buhay may asawa, na hindi laging nakakakilig at nakaka-inlove. Maraming beses nasusubukin ang pagmamahal at ang pagsasama nyo. Marami kayong kakaharapin pagkatapos nyong maikasal. At kapag sumuko ka kaagad, siguro oras na para questionin mo ang sarili mo kung nagmamahal ka nga ba ng totoo. Buti na lang, Brigada Love Lines, at na-realize ko kung ano nga bang meron ako ngayon. Kung gaano ko kaswerte na meron akong Wendy sa buhay ko. Dumating man sa puntong muntik na namin bitawan ng isa't isa. Salamat sa Diyos dahil nagising ako. Salamat sa Panginoon dahil ipinakita niya pa rin sa akin ang halaga ng asawa ko. Brigada Love Lines, sana po ay maraming na-inspire sa kwento namin ito, lalo na po sa lahat ng mga mag-asawa. Hanggang dito na lamang po. Brigada yours, Merwin.